Magsimula ang kwento kung saan natapos ang unang kabanata. 3 taon ang lumipas, binuka ni Tessa ang kanyang mga labi at tinawag si Arthur. Inayos niya ang pilak na buhok nito. Hinawakan niya ang binti ng binata at sinabi na handa na silang lahat. Nang pisilin ng prinsesa ang bukong-bukong ng kaibigan, sumigaw siya na huli na sila. Tumigil ka na, pakiusap ni Arthur. Nakasimangot ito habang umiiling sa sakit mula sa pagkakasundot ng mana sa kanyang bukong-bukong. Umupo ang binata sa kama at nagtanong kung wala bang mas banayad na paraan para siya gisingin. Iwinasiwas ng prinsesa ang kanyang kamay at sinabing hindi kasalanan niya kung hindi ito nagising ng marahan niyang tinawag. Ipinatong pa niya ang mga kamay sa baywang at idinagdag na dapat pa nga itong magpasalamat dahil isang kagandahan ang pumukaw sa kanya. Ngunit dumilim ang mukha ng dalaga nang banggitin ng bida na marami namang cute na maid doon. Pagbaba nila ng hagdan, tinanong siya ng dalaga kung totoong cute nga ang mga maid. Hiniling ni Arthur na tigilan na niya. Kunot noong pumasok si Varian, hawak ang kanyang mga sandata. Sinabi niya matagal na silang wala at oras na upang ihanda sila para sa aralin. May 4 na pangunahing elemento sa pinakamataas na anyo nito, yelo, grabidad, kidlat, at tunog. Tanging mga salamangkero na lumampas na sa lubos na pagkaunawa sa kanilang fundamental na elemento ang makakakontrol nito. Sila ang tinatawag na deviants. Ipinakilala ang lahing dwarves. Napansin na tanging lupa at apoy lang ang kayang manipulahin ng mga dwarves, ngunit mas mataas ang kanilang likas na pagkahilig dito kaysa tao. Ang pinakatatag na kakayahan nila, lahat ng dwarves ay kayang hubugin at baluktutin ang metal. Samantalang ang mahuhusay ay nakakapaghalo pa ng apoy at lupa upang makontrol ang mismong magma. Sunod na nabanggit ang mga elf. Limitado sila sa tubig, hangin, at lupa, ngunit mas mataas ang kanilang affinity kumpara sa tao. Sa mga pambihirang pagkakataon, maaari silang maging espesyal na uri ng deviant na nakokontrol ang mga halaman. Subalit, hindi sila nagiging salamangkero ng pinakamataas na anyo ng tubig, hangin, o lupa. Samantala, kayang kontrolin ng mga tao ang alinman sa 4 na elemento. Maaari silang maging deviant sa alinmang elemento, at maaari ding magpakita ng mga anomalya na hindi matukoy, gaya ng mga manggagamot. Naghawak kamay ang 3 lahi. Ipinahayag na may maselang balanse ng kapangyarihan sa pagitan nila na isinasaalang-alang ang populasyon, likas na kakayahan, at katapatan ng mga salamangkero. Umupo si Arthur sa damuhan at nagtanong kung may mga katanungan pa sila. Maayos na raw niyang naipaliwanag. Itinusok ni Varian ang espada sa lupa at kinamot ang balbas. Pagtingin sa mga bata, sinabi niyang sapat na iyon. Nagtaas ng kamay si Tessa, may tanong daw siya. Lumuhad siya at sinabing alam niyang ang buong proseso ng asimilasyon na ito ay para ihanda ang katawan ni Arthur upang kayanin ang kalooban ng halimaw. Nagtanong siya kung hindi ba mas mainam kung pisikal na lang nitong sanayin ang katawan gamit ang mahika kagaya ng ginagawa niya. Ngumiti ang binata. Alam na niya ang lahat ng ito mula sa kanyang mga aralin, ngunit sa paglipas ng mga taon, malinaw na lumitaw ang mga pagkakaiba ng lahi. Kung sa tao, tinuturing ng may talento ang isang bata kahit huli itong nagigising, hindi nakataka-taka na ang mga batang elf ay nagigising na bago pa maglabing isa. Naalala niya ang wasak na silid ng kaibigan, at iniisip niyang sa kaso nito, nangyari iyon mas maaga pa, sa edad na 9. Yumuko si Varian at nagtanong kung bakit kailangan iyon. Inusisan niya kung galit lang ba si Tessa dahil natalo ito sa ensayo. Tumungo ang dalaga. Habang pinagmamasdan ni Arthur ang mukhang inis na si Tessa, naisip niya na dahil nagsasanay na ito ng mahika kasama ang guro at natututo rin ng pakikipaglaban mula sa lolo, siguradong sa hinaharap ay magiging tunay na halimaw ito kahit hindi siya ang dapat magsabi noon. Hinimas ni Varian ang buhok ng apo at ipinaliwanag na ang ginagawa ni Arthur nitong 3 taon ay ang pagsasanib ng kanyang mga kalamnan at buto sa mana, kaya't hindi siya nagsanay ng pisikal kagaya ni Tessa. Ngunit tiniyak niya na kapag natapos ito, mas matibay at mas malakas ang katawan ni Arthur kaysa isang veteranong mandirigma. Talaga ba? Tanong ng dalaga. Ngisi niyang nilingon ang kaibigan. Kung ganun, bakit ang hina-hina mo pa rin tuwing sinasaktan kita? Masakit pa rin kaya? Sigaw ng binatang kayumanggi ang buhok. May tusong ngiti ang matanda. Napansin niyang tila 3 taon ng pagsasanib ay hindi pa sapat upang maubos ang lakas ng binata. Tinanong niya kung handa na ito. Tumungo si Arthur. Itinaas ng matanda ang kumikislap na palad at sinabing kapag nagawa ito, magiging tunay na beast tamer na siya, hindi gaya ng mga mapapalad na adventurer na ginagawang kasangkapan lamang ang kanilang mga hayop. Ipinatong ni Varian ang kamay sa dibdib nito at ipinaliwanag na sisindihan niya ang mana core ng binata sa pamamagitan ng pagbuhos ng sariling mana. Bagaman mararamdaman ang init, hindi raw ito dapat masakit. Mariing kumagat si Arthur sa ngipin. Tinuhag ng liwanag ang kanyang katawan. Isang malaking liwanag ang sumiklab sa kanyang dibdib. Isang iglap pa, sumabog ito. Bumagsak si Varian sa lupa. Naitapon si Tessa sa gilid. Pareho silang napatingin, nagulat. Agad na nilapitan ng mga elf si Arthur na nakahiga.
Hinawakan ng dalaga ang kamay nito at paulit-ulit na tinanong kung ayos lang ba siya. Sumagot ang binatang kayumanggi ang buhok na ayos lang siya. Pero nakakunot noo si Varian. Alam niyang may dahilan si Arthur kung bakit hindi sinabi ang katotohanan, ngunit kailangan niyang itanong. Ano bang halimaw ang nagbigay sa'yo ng kalooban nito? Mula sa pagkakahiga, sumagot ang binata, isang dragon. Napatigil si Varian. Muli niyang tinanong. Umiling siya sa gulat at napasigaw, totoo ba? Nakapagsanay pala ako ng isang tunay na dragon tamer. Idinilat ng bida ang kanyang mga mata. Nasa tabi ng kanyang kama ang elf, nagtanong kung kumusta ang pakiramdam niya. Umubo ito sa kamao nang mapansin ang ngiti ni Arthur. Ikaw ang dapat tanungin yan. Ang huli kong naalala bago ako mawala ng malay ay ang pagkagulat mo. Ngumiti si Varian. Nakapagpahupa na ako. Hinawakan ng binata ang kanyang noo at nagpasalamat na maaari niyang pagkatiwalaan ang matanda. Tinanong niya kung mananatiling lihim ba ito kahit pa umalis na siya. Tumungo ang matanda at sinimula ng usapan tungkol sa pag-alis. Napabangon si Arthur mula sa kama nang marinig na 4 na buwan na lang at nakatakda na ang kanyang paglalakbay. 4 na buwan. Akala ko'y hindi bababa sa 2 taon pa. Umiwas ng tingin si Varian at ipinaliwanag na may nalalapit na paligsahan sa pagitan ng mga kabataan ng 3 kaharian. Bubuksan ng mga portal patungong Xyrus at Sapin para sa 2 kaharian ng Elenwar sa panahong iyon. Napakuyom ng kamao si Arthur, puno ng pananabik. Ngunit nagtanong din siya kung bakit wala si Tesha. Tinapik siya ni Varian sa balikat. Huwag kang mag-alala sa kanya. Mas makikita mo pa ang iyong mga magulang. Alam kong sinusubaybayan mo sila sa tulong ni Rinian nitong mga nakaraang taon, ngunit sa wakas, makikita mo sila ng personal. Napayuko ang binata, tumungo, at ibinulong, 4 na buwan, napakalapit na. Hinimas ng elf ang buhok niya. Sana mabilis na lumipas ang mga buwan na iyon para sa'yo. Pero dahil tapos na ang iyong pagsasanay, mas mahirap na ang mga susunod na araw. Habang palabas ng silid, sinabi ng matanda na magpahinga muna siya. Pangako niya na siya na mismo ang magpapaliwanag kay Tesha tungkol sa kanyang pag-alis. Naiwang mag-isa si Arthur sa silid. May bagay na nahulog mula sa sopa. Isang makukulay na itlog na puno ng bitak. Napatigil ang bata, iniisip kung nabasag ba ang bato na bigay ni Sylvia. Makalipas ang ilang sandali, may narinig siyang kalabog. Isang piraso ng balat ang nahulog at lumitaw ang isang dilaw na mata. Nagtanong ang lalaking may kayumangging buhok, halatang takot kung totoo bang ang bato ni Sylvia ay isang dragon. Lumabas ang isang itim na katawan. Binasag ng buntot ang balat. Umiling ang maliit na dragon. Humikab ito ng malakas. Maya-maya, nakatulog ito. Napailing ang pangunahing tauhan. Ginaya siya ng dragon. Iniling ng bata ang ulo sa kabila. Ginawa rin iyon ng dragon. Kinuha ito ni Arthur sa kanyang mga kamay. Ngumiti ang halimaw ng masaya. Naantig ang kayumangging buhok na lalaki sa nakita. Ngunit pagkatapos kinagat siya ng dragon. Napangiwi siya sa inis. Hinaplos ng bata ang kinagat nitong kamay. Umungol ang halimaw. Umiling ang pangunahing tauhan nang marinig niyang tinatawag siyang nanay. Lumapit ang dragon at inulit iyon. Sinubukan ni Arthur intindihin kung sino ang nagsasalita. Napatras siya nang muling marinig iyon. Umakyat siya sa kama at doon naunawaan ng kayumangging buhok na bata na kaya pala siyang kausapin ng dragon sa pamamagitan ng telepatiya. Nakunat ang noo ni Arthur sa halimaw sa tabi niya at sinabing lalaki siya, kaya, tatay, ang dapat tawag, hindi, nanay. Hinaplos niya ang halimaw. Habang nakangiti, inisip niyang pangalanan ito ng Sylvie. Natawa ang bata nang umungol ang dragon, saka tinanong kung gusto ba nito ang pangalan. Namula ang kanyang mukha nang mapansin niyang talagang natuwa ito, at daman niya iyon. Tinitigan ng kagat, napansin ng pangunahing tauhan na tila hindi simpleng sugat iyon, kundi isang marka na nag-uugnay sa kanya at sa maliit na dragon. Pumikit siya at naisip na 8 pa lang siya, pero may tato na siya, isang tunay na rebelde. Napangiwi si Arthur sa malakas na ingay. Umupo siya at umiling, tinatanong kung sino ang naroon at ano na ang nangyayari. Hawak-hawak si Sylvie, magiliw na nagtanong si Tesha kung sino ito. Nagising ang kayumangging buhok na lalaki. Gabi na sa labas. Humiga siya at nagtaklab ng kumot, kudyat ng pagbabalik niya sa pagtulog. Kinabukasan, naglakad siya sa pasilyo kasama ang isang dalaga na nagtanong kung kaya ba talaga niya makipag-usap dito gamit ang telepatiya. Itinuro nito ang sarili at sinabing napakaswerte niya dahil kung kaya rin sana nitong kausapin siya, baka naging magkaibigan sila. Sumagot ang pangunahing tauhan na baka magustuhan siya nito kung hihinto na siya sa pagtingin sa kanya ng ganoon. Tinawag ng Elseverian at pinatingnan si Arthur na may bagong alaga. Pagharap ng lalaki, kumunat ang noo niya. Tinitigan niya ang dilaw na mga mata at nakita ang buntot. Tinuro ng nakatatanda ang halimaw, nanlaki ang mga mata. Samaan daw siya sa dingding at nagbulong na baka mamatay siya ng mas maaga kung palagi siyang nagugulat ng ganoon.
Pagkatapos ipaliwanag kay Varian ang nangyari at kung paano napisa si Sylvie, nalaman ng bata na ang mga nilalang na tulad nito ay karaniwang napipisa lamang sa presensya ng kanilang kapwa. Nagmuni-muni siya habang nagtatalo sina Tesha at ang matanda. Napansin ni Arthur na sinusubukan nilang alamin kung bakit napisa ito sa harap niya, at ang tanging dahilan na naiisip nila ay dahil na-activate niya ang kalooban ni Sylvie kahapon. Tumayo ang bata, lumapit siya sa nakatatanda at nagtanong kung kailangan ba nilang itago ito kapag bumalik siya. Napansin niyang karamihan ng tao ay hindi malalaman na ganoon ka-powerful ang nilalang na ito. Sinabi ng elf na ayos lang iyon, kailangan lang magpanggap na isang bihirang halimaw siya. Hinawakan niya ang balikat ng pangunahing tauhan at sinabing mayroon pa siyang ibang dapat ipag-alala. Ipinaliwanag niya na pinigilan muna nila ang paglalakas ng lason nito habang nag-a-assimilate. Napayuko si Varian at nagsabing ngayong lubusan na itong nagising, kailangan na nilang sanayin ang kanyang core at ang bago niyang kalooban ng dragon. Sabi ng bata, wala naman siyang magagawa. Nagtanong ang kayumangging buhok na bata, halatang naguguluhan, kung ano ang dapat niyang gawin. Ngumisi ang matanda, itinapon ang espada at sinabing natuklasan niyang ang pinakamabisang paraan para maabot ang unang yugto ng kalooban ng halimaw, bukod sa pagpapalakas ng kanyang mana core, ay ang patuloy na lumaban. Naginat ang bata at sinabing may punto nga iyon. Namilog ang bibig niya sa gulat nang sabihin ng nakatatanda na mas makabubuti ring lumaban siya laban sa ibang tagapag-alaga ng halimaw na gumagamit din ng mga yugtong iyon laban sa kanya dahil mas mapapabuti siya nito. Nanlaki ang mga mata ng kayumangging buhok na lalaki. Biglang lumitaw ang isang buhawi ng mga itim na halimaw. Tinakpin ni Tesha ang kanyang ulo habang si Arthur ay nakakross ang kamay. Nagbago ang anyo ni Varian, naging isang itim na nilalang na may tainga ng halimaw, kumikislap ang kanyang mga dilaw na mata. Ang mga Beast Tamer ay mga Mahikiro na may kakayahang gumamit ng kakaibang abilidad na minana mula sa Mana Beast. Nabanggit na ang unang yugto ay tinatawag na Acquisition Phase, na ang ibig sabihin ay dito maaaring humiram ng kapangyarihang likas sa hayop ang isang Beast Tamer. Ipinakita ang mga Mahikiro sa anyong hayop at napansin na sa ikalawang yugto lamang. Ang Integration Phase, nagkakaroon ng kakayahan ng isang Mahikiro na tunay na magamit ang mga natatanging abilidad at katangian ng kanyang hayop. Ipinaglapad ni Varian ang kanyang mga braso. Matapos ang ilang dekada ng pag-aaral sa kalooban ng kanyang hayop, naabot na niya ang ikalawang yugto at ngayon ay kayanan niyang gamitin ang nakamamatay na kapangyarihan ng Shadow Panther. Pumarap ang matanda kay Arthur. Nakahanda ang binata sa depensa, pinapakinggan ang mga salitang nagsasabing kailangan niyang maging mas maingat kapag palihim siyang lumalapit mula sa likuran. Napakagatlabi ang binatang may kayumangging buhok, iniisip kung sinasabi ba talaga nito na kaya pa rin siyang pasukin sa kabila ng babala. Tumingin siya sa guro na biglang naglaho makalipas ang ilang saglit. Dumampi ang kamay ng matanda sa balikat ni Arthur. Agad na napalingon ang bida. Walang tao sa kanyang harapan. Naroon si Varian sa kanyang likuran. Pinipigil ang inis, isinara ni Arthur ang labi. Itinaas niya ang mga kamay at sumuko na lamang sapagkat hindi man lang siya nakapag-react sa ganoong bilis sa anyong iyon. At nanatili siyang naguguluhan. Sinabi ng lalaki na inasahan na niya iyon habang bumabalik sa dati, pinapawi ang natitirang mana. Ngunit aniya, ang anyong ito ay may mga kahinaan pa rin, at ang paggamit ng yugto ng ganap na pagsasanib ay medyo lampas pa rin sa kanyang kakayahan. Hinaplos ni Arthur ang kanyang leeg at sinabing ang bilis ng galaw ay isa lang. Ngunit nang nasa kanyang likuran ito, hindi man lang niya naramdaman ang presensya nito. Ibinaba ng lalaki ang kanyang espada at ipinaliwanag na ang mga Shadow Panther ay may likas na kakayahang manipulahin ang hangin at tunog upang makamit ang ganoong epekto. Inabot niya ang sandata sa binatang kayumanggi ang buhok, sabay sabing sapat na ang pagpapahirap niya rito. Habang hawak ang espada, tinanong ng matanda kung ano ang masasabi niya kung magsimula na silang magsanay ng seryoso. Napansin ng bida na mabilis lumipas ang mga araw habang siya ay nagsasanay. Siya at si Tesha ay nagmumuni-muni sa ilalim ng paggabay ni Varian. At sa tulong yun at ng sarili niyang kaalaman, natamo niya ang unang yugto ng Dragon's Wheel. Itinuro rin sa kanya ng matanda kung paano itago ang presensya ng kanyang will mula sa ibang mga Mahikiro. Inaatake ng binata ang matanda, sapagkat kung hindi niya pinatatag ang kanyang mana core o pinag-aralan ang Dragon's Will ni Sylvie, baka lumaban siya ng padalos-dalos kay Varian. Napansin niyang sa kabutihang palad, ang proseso ng pag-angkop ay nagbigay daan upang patuloy na maasa ang kanyang katawan. Sa kanyang libreng oras, naglilibang siya kasama si Tesha at tinatamasa ang kasiyahan at inosensya ng kabataan. Ngumiti ng matamis ang binatang kayumanggi ang buhok. Dumating ang araw ng paglisan. Nakatayo ang dalaga na may mga matang namumugto sa luha. Nasa tabi naman ng bida ang mga miyembro ng pamilyang Maharlika. Sa kanyang isipan, napagtanto niyang napakahirap sabihin kay Tesha ang tungkol sa kanyang nalalapit na pag-alis, lalo na matapos ang mga taon ng pagsasama. Naupo ang dalaga sa kama habang hinahaplos niya ito. Binalot ng binata ang kamay niya ng isang balahibo, sabay ngiti.
Napansin niyang gaya ng inaasahan, ang balahibo ni matandang Sylvia ay nakapagtatago ng presensya ng Markwell. Isang kamay ang damapo sa kanyang balikat. Hinimas ni Varian ang kanyang ulo, sabay sabing naghihintay na ang kanyang karwahe. Inabot niya sa estudyante ang isang kompas. Habang iniaabot ito, sinabi ng elf na pinalamutian ito ng sagisag ng House of Aralith at makatutulong iyon sa paglalakbay sa kagubatan. Nagpasalamat ang bida. Tinakpin ng matanda ang bibig at bamulong na maaari rin niya itong gamitin para makahanap ng panibagong prinsesa. Hinailan ni Tesha ang kanyang balbas, at biglang napasigaw ang lalaki na biro lang iyon. Kumaway si Arthur at sinabing muli silang magkikita, at pansamantala ay tuturuan siya ng kanyang lolo. Umaasa siyang mas malakas na ito sa susunod nilang pagkikita. Yumoko ang dalaga, niyakap siya ng binatang kayumanggi ang buhok at sinabing labis niya itong mamimiss. Lumaki ang mga mata ng elf. Napaiyak siya, niyakap siya pabalik ni Tesha at sinabing mamimiss din niya ito. Kumaway ang binata mula sa karwahe. Sumakay siya ng may lungkot sa mukha. Nasa loob na si Feyret kasama ang kanyang mga kasama at nagtanong kung tuluyan na ba siyang pinaalis sa kaharian. Napatigil ang binatang kayumanggi at nagtanong kung sino siya. Itinuro siya ng blondeng lalaki at galit na sinabi na siya ay isang maharlikang natalo niya ng hindi patas, lumabag sa kaugalian ng duelo, at nilabanan ang lahat maliban sa kanya. Alam ng isang taga-nayo na ang tunay na duelo ay pagpapakita ng mahika. Nakatitig si Arthur na naguguluhan. Ngumiti siya ng kaunti at nagtanong kay Ivesar kung siya nga iyon. Napasigaw ang blondeng lalaki, pinipiga ang kamao, at ipinahayag na siya ay si Feyret Ivesar III, ang tagapagmana ng angkan ng Ivesar. Maaaring natalo siya noon bilang isang inosenteng bata, ngunit kung maglalaban sila ngayon, tiyak na mananalo siya. Hinawakan ng binata ang kanyang kamay. Yumuko siya at nagsabing, masaya siyang muli silang nagkita at humingi ng tawad sa pang-aapi noon. Lumingon ng maharlika palayo. Kumaway naman ang dalagang may kulay ubing buhok at sinabing maaari na lang niya itong tawaging Feyret gaya ng lahat. Nagpupuyos ang blondeng lalaki, mariing ipinag-utos na huwag sabihin iyon sa kahit kanino. Tahimik na pinagmasdan ng binatang kayumanggi ang kanilang pagtatalo. Nagtawanan ng mga bata sa loob ng karwahe. Umugang ng malakas ang karwahe. Malakas na sumigaw ang kotsero na nakarating na sila. Sumilip siya sa bintana, iniisip na dumating na ang sandaling iyon. Nakatitig siya sa malaki at engranding lungsod. Dumating na sila sa lumilipad na lungsod ng Xyres. Napuno ng malalakas na usapan ng mga kalsada. Maraming tao ang naglalakad sa lungsod. Abala sila sa kanilang mga gawain at pakikipagkwentuhan. Sumisikat ang araw sa isang puting gusali kung saan papalapit ang dalawang karwahe. Nakatayo ang isang batang lalaki sa harapan nito. Umakyat siya sa hagdan. Sandali siyang tumigil sa pintuan. Itinaas niya ang kanyang kamay at tinanong si Sylvie kung handa na ba itong umuwi. Kumatok ang pangunahing tauhan. Naalala niya ang kanyang sugatang sarili at ang kanyang lola. At iniisip niyang may nawala siyang mahalaga at muntik na ring mamatay. Iniisip niyang nagawa na niyang pumatay. Naalala rin niya ang mga elf, at natandaan niyang nagsanay siya upang mabuhay. Ngunit wala ni isa sa mga iyon ang nagpagulo ng kanyang damdamin gaya ng sandaling iyon. Nagulat siya nang marinig ang tinig ng isang batang babae na nagsasabing papunta na siya. Isang matandang babae ang nagbukas ng pinto at nagtanong kung paano siya matutulungan. Yumuko si Arthur at ipinakilala ang sarili. Sabay sabing na iparating sa kanya na dito nakatira ang kanyang pamilya. May batang nakatago sa likod ng babae. Mabilis na bumaba si Alice, tinatawag ang anak niyang si Ellie. Napatigil siya, nabitawan ng plato, at tinanong kung ano ang sinabi niya dati. Tungkol sa pagbati sa lahat ng kumakatok sa kanilang pinto. Nakaharap ang kanyang anak, nahulog ang mangkok ng sabaw sa sahig. Napatitig ang batang lalaki at nagtanong kung iyon nga ba ang kanyang kapatid. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ngumiti ang binatang kayumanggi ang buhok at sinabi sa kanyang ina na nakauwi na siya. Agad siyang niyakap ng umiiyak na babae. Mahigpit na nagyakapan ang mag-ina. Umiiyak si Alice at sumigaw na alam niyang iyon nga ang boses ng kanyang anak. At ngayon ay nakabalik na siya, nasa tahanan na uli ang kanyang anak. Hinailan ng batang babae ang damit ng ina, nagmamakaawang huwag ng umiyak. Mabilis na pumasok ang lalaki sa bahay. Hinubad niya ang kanyang guwantes. Habang umiiyak at nakangiti, malakas na tinawag ni Ray. Itinuro siya ng matanda kung saan dapat tumakbo. Yamakap ng mahigpit ang lalaki sa kanyang asawa at anak. Napatigil ang bata at muling napaiyak. Nagyakapan silang lahat sa sahig. Maya-maya, nakaupo silang lahat sa sopa at tinanong ni Alice ang anak kung ano ang pakiramdam niya. Sabay paalala na dati sinabi nitong may sakit siya. Napansin niya ang kapayatan nito at tinanong kung nakakakain ba ito ng 3 beses sa isang araw. Sumagot ang bata na maayos ang kanyang kalagayan at pakiramdam niya'y mas maganda pa kaysa dati. Nagsalita si Ray na masyado raw nagtatanong ang asawa niya. Bukod pa rito, malinaw naman na makikita sa itsura kung gaano nakalaki ang kanilang anak. Nakaupo si Ellie sa sopa.
Nasa isang upuan siya kasama ang dragon. Ngumiti ang babae at hiniling na batiin niya ang kanyang kuya. Natigilan ang bata, nagulat ang mukha. Bumaba ang bata sa sofa. Hinawakan ni Alice ang balikat ng anak at sinabing ito ang kuya mula sa mga kwentong bayan na ikinukwento niya bago matulog. Ngumiti si Ellie at binati ang kanyang kuya. Maraming alaala ang nagbalik sa isipan ng binatang kayumanggi ang buhok. Hinawakan niya ang kamay ng kapatid at sinabing masaya siyang nakilala rin siya sa wakas. Masayang pinanood sila ng mga magulang. Pagkatapos makapagpahinga, nagsimula siyang magpaliwanag mula sa simula. Magkakasama silang nakaupo sa sopa at nagkwentuhan. Bagamat nagtitiwala siya sa pamilya, napagpasyahan niyang huwag munang ikwento ang tungkol kay Sylvia. Sinabi niyang ang pagkahulog niya mula sa bangin ay dahil sa swerte at di sinasadyang paggamit ng mahika ng kanyang katawan. Mula roon, ikinwento niya kung paano siya nakarecover sa kaharian ng mga elf. Itinuro ni Ray ang dragon sa ulo ng anak at nagtanong tungkol dito. Ipinaliwanag ng bata na habang naglalakbay, nakita niya ang pugad ng isang mana beast. Namatay ang ina nitong si Sylvia dahil sa sugat at kahit wala siyang magawa para iligtas ito. Nagpasya siyang alagaan ang iniwang anak. Nakunat ang noo ni Alice at tinanong kung sigurado ba siyang tuluyan na siyang gumaling. At wala nang tsansang bumalik ang sakit. Ngumiti ng malapad ang binatang kayumanggi ang buhok at sinabing wala na silang dapat ikabahala. Dahil ang lahat ay dulot lang ng pagiging hindi matatag ng kanyang mana core nang magising siya ng maaga. Ngunit sa loob-loob niya, nahihiya siyang magtago ng lihim. Ngunit hanggang hindi pa siya sapat na malakas, delikado para sa kanila na malaman ang lahat. Pinisil ng padre de pamilya ang kanyang kamao at malakas na nagtanong kung anong yugto na siya ngayon. Sumigaw ang ina ng may galit na kakauwi lang ng anak pero mana core na agad ang pinag-uusapan. Nagtanong ang lalaki kung masama bang maghambingan ng progreso. Itinuro pa niya ang benda sa braso at sinabing mula nang dumating sila roon. Nagtatrabaho siya bilang instruktor ng mga gwardya ng pamilyang Halstia. Nakangising sagot ni Arthur kung balbas lang ba ang nadagdag sa kanya sa lahat ng panahong iyon. Tinulak niya ang sarili at sinabing naabot na niya ang Dark Orange Stage 2 taon na ang nakalipas. Habang nakatingin sa benda, naisip ng bida na napakaganda ng nagawa ng ama. At tiyak na nagsikap ito ng husto. Nag-pose si Ray na parang nagyayabang. Ngumiti ng mapagmataas at tinanong ang yugto ng anak. Mahinang sagot ng binata na nasa light red stage na siya. Namilog ang mata ng lalaki. Biglang dumilim ang mukha at napamura ng malakas. Inulit ng bata ang mura ng ama. Ngumiti si Alice at sinabing hindi siya nagulat sa anak kundi sa asawa niya. Naglabas siya ng negatibong aura at tinanong kung ano ang sinabi niya dati. Tungkol sa pagmumura sa harap ng kanilang anak na babae. Nagmadaling humingi ng tawad si Ray kay Alice at kay Ellie. Sinimulan niyang kalugin si Arthur, nagagalit kung paano ito nakarating agad sa light red stage. Sinabi niyang pupunta sila ngayon din sa bakuran para mag-spar. Natawa ng malakas ang bata. Naisip niyang lubos siyang masaya na nakabalik na siya. Mabilis na tumakbo ang lalaki. Binuksan ng kayumangging buhok na lalaki na may salamin ang pinto. Sumisigaw na ngayon lang niya nalaman na buhay ang kanilang anak. Habang inaayos ang salamin, nagtanong siya kung ano ang nangyayari. Lumabas ang isang babae at batang babae sa kanyang likod. Nagulat si Arthur at napagtanto na sila ang nag-alaga sa kanyang pamilya habang wala siya. Lumapit si Ray at ipinakilala sina Vincent at Tabitha sa anak. Ipinakilala niya si Vincent Halstia, ang may-ari ng Halstia Auction House. At dati niyang kaibigan na pinagtatrabahuan niya ngayon. Sinabi niya sa anak na magpakilala bago pa masira ang bahay. Magalang na bati ng bata na ikinagagalak niyang makilala sina Ginoo at Ginang Halstia. Nagtinginan ng mag-asawa at dinugtungan ng binata na siya mismo ang nagpasabi. Nahuwag munang ipaalam sa iba ang tungkol sa kanya. Kaya humihingi siya agad ng paumanhin. Sinampal ni Vincent si Ray at tinanong si Arthur kung anak niya ba talaga ito. Mahinang sagot ng binata na dapat siya ang magtanong yun pero oo, siya nga. Hinawakan ng babae ang balikat ng anak at sinabing masaya siyang nasa kanilang bahay si Arthur. Ipinakilala niya ang anak na si Lilia. At umaasang magiging magkaibigan sila dahil halos magkasing edad. Kumaway ang bata sa kanya. Tumigil ang tibok ng puso ni Lilia nang makita ang dragon. Habang nagtatanong siya kung pwede ba niyang haplusin ito. Tinatanong ni Vincent ang kaibigan kung ano na ang tungkol sa pagsira ng bahay. Naalala ng lalaki na dapat ay mag-spar sila ng anak. Napangiti ng mahina ang may-ari ng bahay at nagtanong kung totoo bang gagawin nila iyon. Nagmumura siyang nagbulong na talagang gagawin nila iyon. Nasa damuhan sa labas ng bahay ang mag-ama. Nag-iinit ng braso sina Ray at Arthur. Nag-uusap ang dalawang babae sa mga baitang. Naglalaro sina Lilia at Ellie kasama ang dragon. Hinailan ni Tabitha ang manggas ng asawa nang tanungin nito si Alice. Kung seryoso ba ang asawa niya na nasa light red stage na ang bata. Sumagot ang babae, nakatingin sa harapan, na nagulat din siya. Ngunit mabilis matuto si Arthur at wala itong dahilan para magsinungaling.
Nagtiklop ng mga braso si Vincent at nagtanong kung dapat ba talaga siyang maniwala. Na isang 8 taong gulang na bata ay hindi lang nagising na, kundi nakalagpas na rin ng 3 yugto. Sinabi pa niyang kahit ang mga tinatawag na batang henyo sa akademya ay bihirang umabot sa dark red stage, at iyon ay mga 11 o 12 taong gulang na. Inisip ng bata na mas mabuting huwag munang ipaalam sa kanila na nasa light red stage siya dahil hindi niya nagawa ang core training. Dahil sa assimilation ng beast wheel, pinisil ng ama ang kamao at tinanong kung handa ba ang anak. Natanggapin na hindi na siya ang dating ama. Itinaas ni Arthur ang kamao at sinabing handa rin siya. Lumipat siya sa gilid. Nawala siya sa paningin ng kanyang ama. Itinaas ng bata ang kanyang kamao. Hinarang ng lalaki ang suntok. Ngumiti siya at sinabing kailangan niyang magsikap ng mas husto. Sinipa ng lalaking may kayumangging buhok ang kanyang braso. Sinubukan ng pangunahing tauhan na umatake gamit ang kanyang siko. Hinailan niya ang bata papalapit. Umasinta si Arthur, hinawakan ito sa kwelyo, at saka sinipa sa binti. Sinimulan niyang ibato ang lalaki sa kanyang katawan. Tumama siya sa lupa at mabilis na umatras. Ngumisi ang bata at tinanong kung ano na ang palagay niya ngayon. Iwinasiwas ni Ray ang kamay at sinabing mahusay iyon, at nahuli siya ng hindi handa. Ipinagkawala niya ang mga kamay at sinabing ngayon ay magiging seryoso na siya. Nagliyab ng apoy ang kanyang mga kamao, at sinabi ng lalaki na ito'y maliit na teknik na natutunan niya matapos makalusot sa yugto ng madilim na kahel. Sinabi niyang huwag sabihing hindi siya nagbabala. Ipinaliwanag habang ipinapakita ang mga elemento na ang mga salamangkero mula sa kanilang paggising ay nagtataglay ng kapangyarihan. Ayon sa mga elementong kaayon nila, karaniwan, naghahanap ang mga magulang ng tagasanay para sa kanilang anak upang malaman kung anong landas ang dapat tahakin. Habang ipinapakita ang iba't ibang mandirigma, sinabi na sa mundong ito, likas sa mga salamangkero ang kakayahang magpakita at magmanipula ng mga elementong kaayon nila. Tinitigan ni Arthur ang apoy sa kamay ng kanyang ama at napaisip na ang mga amplifier ay may mas mahinang kaugnayan sa mga elemento, at sa katunayan, lumalabas lamang ang mga ito kapag nakalampas na sila sa isang yugto. Itinala niya sa isipan na ang kanyang ama, na nagsanay mula pagkabata ngunit walang natatanging gabay, ay umabot lamang sa yugto ng malalim na kahel na ubod matapos ang mahabang panahon, upang maipanibago ang marahas na paggamit niya ng mana tungo sa tunay na apoy. Inisip ng bata ang labanan at naalala na sa mundong pinagmulan niya, hindi nakatakda mula pagsilang ang mga elemento. Bawat isa ay pumipili ng sariling landas ng pag-unlad. Sumugod ang kalaban sa mandirigma. Sinipa siya ng mandirigma palayo. Sinabi na mahalaga ang talento, ngunit mahalaga rin ang pagsusumikap, dahil walang sino man ang nakukulong sa isang kaakibat na elemento. Tinuhag ng mandirigma ang kanyang kalaban. Lumabas ang isang kuryenting aura. Habang nakaupo ang mga lalaki at babae na may nagugulat na mga mukha, itinala ni Arthur sa isip na para sa kanya, na may bentahe mula sa pagsilang, nakatadhana ang lahat patungo rito. Sinabi niyang natuto rin siya ng ilang teknik, kumidlat sa ilalim ng kanyang mga paa. Pinigil ng lalaking kayumanggi ang kuryente na may ngisi at sinabing subukang huwag masyadong mabigla. Nagliliwanag ang kanyang kidlat. Si Vincent, na may gulat na mukha, ay napabulong na si Arthur ay kakaiba. Mas mahigpit niyang pinisil ang kanyang mga kamao. Sumugod ang bata. Lumapit siya sa kanyang ama. Umiwas ang pangunahing tauhan sa suntok. Ngumiti ang lalaki na tila kontento. Sinipa niya ang lupa. Lumundag sa gilid ang salamangkero at muling tumakbo. Tinamaan niya ang kanyang ama. Sumabog ang enerhiya. Sabay na tinaas ni na Arthur at Ray ang kanilang kamao. Isang napakalakas at maliwanag na pagsabog ang sumunod. Napalingon ng mga tao sa ingay. Naitapon ng lalaki sa mga puno. Isang hakbang ang kanyang ginawa. Pagkatapos ay bumagsak siya sa lupa. Tumalon si Ray patungo sa kanyang anak. Hinarang siya ng lalaking kayumangging buhok. Ipinagkawala niya ang mga kamay, nagpapakawala ng kuryente. Sinubukan siyang atakihin ng kanyang ama. Dumampi ang kuryente sa kanyang pisngi. Hinarang ng lalaki ang nag-aapoy na kamao. Matagumpay na umiwas ang bata sa sunod-sunod na mga atake. Isa sa mga ito'y kumayad sa kanyang pisngi. Ngumisi ang pangunahing tauhan, iniisip na gaya ng inaasahan mula sa kanyang ama, nagiging mas eksakto ang mga atake nito, at umatake siya sa paraang hindi ito makalapit sa kanya. Bumaba si Arthur. Huminto ang kanyang kamao sa baba ng kanyang ama, at nasa likod naman niya ang tuhod ni Ray. Napatigil sa pananibik ang mga babae at bata. Napangilo ang mukha ni Vincent sa gulat. Pagod na napabuntong hininga si Sylvie. Napatigil ang mag-ama, ngumiti ang lalaki, gayon din ang lalaking may kayumangging buhok. Natawa ng malakas si Ray. Niyakap niya ang bata at tinanong kung ito na ba talaga ang teknik na natutunan niya. Naalala ng bata ang pagsasanay kasama ang nakatatanda, at inisip niya na syempre, bilang isang naiiba, mataas ang pagkakaugnay niya sa kidlat, ngunit marami pa rin siyang dapat matutunan.
Lumikha siya ng mga kristal ng yelo gamit ang kanyang kamay, at sinabi na hindi pa matatag ang kanyang yelo, at hindi pa rin niya makabisado ang tunog o ang grabidad. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sampal ang inabot niya mula sa matanda. Napangiti ang pangunahing tauhan, iniisip na, sa kabila ng lahat, masarap pa ring ipagyabang sa kanyang mga magulang. Pagbalik sa pamilya, tinanong ni Ray kung kailan at paano niya ito natutunan, at ano pa ang kaya niyang gawin. Sagot ni Arthur na hindi pa matagal, at hindi pa niya lubos na nakokontrol ito, at wala pa siyang ibang kakayahan. Tinanong ni Ellie ang kanyang ama kung ayos lang siya, at pinakiusapan naman siya ni Alice na huwag nang tumakbo. Nagbulong si Vincent na kailangan niya ng inumin. Nakatayo si Tabitha kasama ang kanyang anak, at sinabi na kakaiba ang batang ito. Habang naglalakad kasama ang kanyang mga magulang, tumingin si Lilia sa pamilyang Lewan. Inilapag ni Vincent ang tasa sa mesa. Itinuro niya ang kanyang daliri sa unahan at tinanong kung naiintindihan ba nito kung anong klaseng kinabukasan ang naghihintay sa kanyang anak. Hinaplos ni Ray ang ulo ng kanyang anak at sinabi na alam na niya iyon mula pa nang siya'y nagising. 3 taong gulang pa lamang siya noon. Napatingin si Tabitha sa kanyang ina na may gulat sa mukha at muling nagtanong. Ipinaalala niya kung paano nito pasabogan at winasak ang halos kalahati ng bahay. Tumawa ang ama at sinabing maganda ang mga panahong iyon. Napahawak si Vincent sa kanyang ulo. Bigla niyang binagsak ang kamay sa mesa at iminungkahing ipasok si Arthur sa Zyrus Academy. Tiningnan siya ng bayani at nag-isip kung anong klaseng akademya iyon. Karga ni Ray ang kanyang anak na babae at sinabi niyang 8 taong gulang pa lang ito. At ang akademya ay pinakamahalaga at pinakaprestihiyoso sa buong kontinente. Samahan daw si Tabitha sa kanyang kamay at sinabing makabubuti para sa kanila na suportahan si Arthur dahil sa kanyang talento. Kaya't hindi sila dapat mag-alala sa gastos ng matrikula. Itinaas ni Alice ang kanyang mga kamay at sinabing hindi sila maaaring humingi ng ganoong bagay matapos ang lahat ng nagawa na ng mga ito para sa kanila. Lalo na't 8 taong gulang pa lamang siya. Ngumiti si Vincent at sinabing may koneksyon siya sa direktor ng akademya. Maaari niya itong kausapin. Ibinaba ng bayani ang kanyang tinidor at nagpaumanhin. Tiningnan niya ang mga nakatatanda at nagtanong. Nais malaman kung paano maaapektuhan nito ang kanyang kinabukasan. Gabi na sa labas, nakasindi ang mga kandila sa bahay. Nililigpit ng katulong ang mesa. Natulog na ang anak ni Ray at Alice. Nakaupo ang mga magulang sa tabi ni Arthur at nagsabing hindi sila makapaniwala na katabi nila siya ngayon. Lumaki na siyang isang magandang binata. Tiningnan siya ng ama at sinabing kahit pa nalaman nilang siya ay isang deviant, na may kakayahang maging isa sa pinakamakapangyarihang mage. Anak pa rin nila siya. Hinawakan ng ina ang kamay ng kanyang asawa. Ngumiti siya at sinabing tama ang asawa niya. Lumingon ng babae at sinabing marahil ay masyado na siyang matanda para rito. Masyado na ring malaki para halikan pa siya ng kanyang ina sa gabi. Tumalikod ang bata, bumuntong hininga, at hinalikan ng ina sa pisngi. Humiga siya sa kama at sinabing namimiss niya sila. Lumingon si Alice at sinabing bukas ay mamimili sila. Kailangan niya at ng kanyang kapatid ng bagong damit at magiging magandang dahilan iyon upang mas maging malapit sila. Tiningnan siya ni Ray at hiniling na huwag sanang magtanim ng sama ng loob kay Vincent sa nangyari kanina. Tiningnan ni Arthur ang mga nakatatanda at may paggalang. Ipinagsalubong niya ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa at sinabing kakauwi pa lamang niya ulit sa kanyang pamilya. At nais muna niyang makasama sila bago magpasya kung iiwan niya ulit ang mga ito. Tumayo ang bata mula sa mesa at sinabing mas napagod siya sa pagsasanay kaysa sa inaakala niya. Nagpaalam siya at lumabas ng silid kainan. Pinanood siya ni Lilia habang papalayo. Naglakad si Arthur sa pasilyo. Lumingon siya sa kaliwa, tapos sa kanan. May lumitaw na babae sa kanyang likuran at sinabing kung doon siya pupunta. Mauuwi siya sa isa sa kanilang mga silong. Itinuro niya ang unahan at sinabing may mas magandang lugar siyang alam. Maya-maya, itinaas ni Lilia ang kanyang kamay at binati ang lahat. Nakangiti siya ng malapad. Ipinulupot ng matandang babae ang kanyang mga kamay at tinanong kung ito ba ang binatang nagsunog ng kalahati ng damuhang pinaghirapan niyang alagaan. Nagpaumanhin siya. Sinabi ng isang lalaki na huwag na lang siyang pansinin. Umupo ang lahat sa mesa. Tiningnan ni Arthur ang dalaga at inisip na tahimik ito kanina. Ngunit tila ito ang tunay niyang ugali. Kinuha ni Lilia ang kutsilyo at tinidor at nagtanong kung may natira pa silang karne ng pato. Inilapag ng matandang babae ang pinggan at sinabihan siyang mag-ingat. Dahil nagsisimula ng maghinala ang kanyang ina mula nang tumaba siya. Kumain ang dalaga at hiniling kay Maria na huwag itong ikwento. Dahil isa lamang siyang malusog at lumalaking bata. Ngumiti ang lahat sa paligid. Bumolong ang dalaga sa binata na madalas pumunta dito si Lilia pag na-stress siya. Kumain si Lilia ng pato at sinabing kapalit ng komentong iyon. Inihanda na niya ang taba ng baboy para sa susunod niyang bisita. Nang hindi iminumulat ang mga mata, sinabi ng lalaki na ang malaking hangarin ni na Ginoo at Ginang para sa kanilang anak na magising bilang isang mage. Kahit na pareho na silang mage,
Tiningnan ni Arthur ang dalaga nang marinig niyang nais din ni Lilia na maging mage. Ngunit ramdam pa rin niya ang matinding pressure. Kumain ng may gana ang dalaga. Ngumiti ang binata. Tiningnan niya ang kanyang mga magulang at sinabing mabubuting tao ang pamilya Halstia at ang nais lamang nila ay ang pinakamabuti. Ngumiti ang kanyang mga magulang. Isinara ni Alice ang pinto at binati siya ng magandang gabi. Dumating ang umaga. Dinilaan ni Sylvie ang bayani. Binuhat siya nito at sinabi na gising na siya. Tumitig siya sa unahan at naisip kung kumusta na si Tesha. Biglang napangiwi ang kanyang mukha dahil sa amoy na naamoy niya. Binuhat ni Arthur ang hayop at sinabi na hindi siya lang ang maliligo ngayon. Dinala niya ang sanggol sa tubig. Napasigaw ito. Makalipas ang kaunti, nagbibihis na ang bata at sinabi niyang hindi naman pala ganoon kasama. May kumatok sa pinto. Nasa harap niya ang kanyang kapatid na si Ellie. Sinabi nito na pinapabangon siya ng kanilang ina. Lumuhad ang bayani at hiniling dito na dalhin siya sa kanilang ina. Tumakbo ang mga bata. Matawa at maingay ang palengke. Naunang maglakad si Arthur at nagtanong kung ito ba ang lungsod ng Xyrest. Sumilip siya sa bintana ng tindahan. May mga taong nag-uusap sa loob. Humarap ang bata at nagtanong kung ano ang binibente doon. Ipinaliwanag sa kanya na ang maliliit na bolang iyon ay tinatawag na animal cores. Mga magic cores ito na nakukuha mula sa mana beasts na maaaring magpalakas ng iyong katawan, bagaman malaki ang pinagkakaiba ng epekto ng bawat core. Sa halagang daan-daang ginto, maaari mong maranasan ang kasab-ikan, at kung suswertehin ka, maaaring maglaman ang isa nito ng balahibo ng isang halimaw. Nabigla si Arthur at naisip na sapat na para sa kanya ang sariling balahibo ng halimaw. Ipinaliwanag ng babae na marami silang natatanggap na beast core sa kanilang auction house, at minsan pati mga batang mana beasts. Maaari niya itong suriin ng mas malapitan. Nagpasalamat ang bata. Itinulak naman siya ni Lilia sa likuran at sinabi na may lugar siyang gustong ipakita. Maya-maya, kumalabog ang gunting ng barbero. Napatitig ang bata sa kanyang ina na halos maiyak at nagtanong kung talagang kailangan ito. Sumagot ang ina na Kaila hilakbot na ang buhok niya. Hinawakan ng barbero ang ulo ni Arthur at sinabing papakintabon niya ang anak. Inilabas pa nito ang dila at idineklarang isang walang kapintasang hiyas ang batang ito. Naghiyaw si Arthur na parang mula sa kaluluwa. Di nagtagal, tinitigil ng mga babae si Arthur at sinabing perpekto na ang itsura niya. Tumayo lang siya roon, nahihiya. Tinaas ni Ellie ang kamao malapit sa mukha at sinabing sapat na siyang magmukhang kapatid niya. Lumabas sila mula sa barberya. Sinabi ni Alice na sa wakas ay mukha na siyang isang sibilisadong tao. Naglakad sila sa tulay. Tumingin si Arthur sa isang grupo ng mga tao. Tumingin naman si Lilia sa unahan at sinabing mga estudyante iyon ng Xyrest Academy. Samahan daw siya sa rehas at ipinaliwanag na ang pagsusuot ng uniforme ay isang pribilehiyo at simbolo ng mataas na katayuan. Ngunit sabi ng bata, mukha silang mga hangal sa kanya. Pumikit ang dalaga at sinabing dito, itinuturing silang halos kapamilya ng hari. Lumapit si Alice at nagtanong kung ano ang pinag-uusapan nila. Sagot ni Lilia, tungkol sa akademya. Biglang sumugod ang bayani sa unahan. Napangiti ang mga babae at sinabing karaniwan ay kalmado at matured siya, kaya nakakatawa rin na makita siyang masigla, lalo na matapos ang nangyari kahapon. Lahat ng babae ay napakunot noo habang naaalala ang kahapon. Bumukas ang pinto at tumunog ang kampana. Pumasok si Arthur sa tindahan at napangiti. Isang tindahan ng armas ang kanyang nakita. Inayos niya ang buhok at sinabing nakatitig siya sa mga mapanganib na sandata. Sinabihan siya ng isang lalaki na hindi ito lugar para sa bata at pinapahawak sa kanya ang kamay. Ngumiti ang lalaki at sinabing hindi ito tulad ng kanyang mga laro ang espada sa bahay. Tinangkang ipatong ng lalaki ang kamay sa balikat ng bayani, ngunit inalis iyon ng binata. Papunta na siya sa labasan at sinabing alam niya ng mabuti kung ano ang espada at humingi ng tawad kung nakasagabal siya. Pinigilan siya ng lalaki at tinanong kung anong klase ng pamilya ang nagpalaki ng bastos na bata. Biglang pumasok ang isang babae at sinabing alisin ang kamay nito sa kanyang anak. Nangalumbaba ang lalaki at nagtanong kung alam ba ng babae ang ginagawa niya. Nagpakilala itong si Augustus, ngunit bigla siyang natigilan sa gulat. Tinitigin siya ni Tabitha at tinanong kung gusto ba talaga nitong ipagbawal niya at ng kanyang pamilya ang paglahok sa digmaan. Idinagdag ng babae na nakikilahok sila sa auction ng kanilang bahay. Napaluhod ang lalaki at nagsorry. Napangiti si Arthur at nagpasalamat sa tulong nito. Ngumiti ang babae at sinabing kinabahan din siya sa maaaring gawin ni Arthur sa lalaking iyon. Madilim ang tingin ng estranghero sa kanila. Ngumiti si Sylvie at tumakbong kasama nila. Dumating ang gabi. Umuwi sa mansyon ng mga ina at mga anak. Itinaas ni Vincent ang kamay at sinabing sa wakas ay nakabalik na sila. Ngumiti siya at tinawag si Arthur, sinabing may gusto siyang ipakilala. Nagtaka ang bata nang makita ang isang matandang babae na nagsabi na marami na siyang narinig tungkol dito. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Cynthia Goodsky, ang punong guro ng akademya.
Ang Zyrus Academy ay isang institusyon na itinuturing na kanlungan para sa mga potensyal na salamangkero na may marangal na pinagmulan at sapat na talento upang makapasok. Ito ay matabang lupa para sa mga bantog na iskolar, kasapi ng mga guild, pinuno ng Royal Guard, at iba't ibang puwersang militar. Halos lahat ng nag-iwan ng baka sa mundong ito ay may kaugnayan sa Zyrus Academy. Iyon ang reputasyong tinatamasa ng paaralang ito, isang di matitinag na higanti kumpara sa napakaraming akademyang nakakalat sa buong kontinente. At sa tuktok ng lahat ng iyon ay nakatayo ang isang tanyag na punong guro. Tinitigan ni Arthur ang matandang babae, at siya naman ay tumingin din sa kanya. Lahat ay nakatingin sa kanila. Inilahad ni Cynthia ang kanyang kamay at sinabing natutuwa siyang sa wakas ay nakilala siya. Tinitigan ng binata ang kamay nito at nag-isip kung dapat ba niya itong halikan o makipagkamay lamang. Inilahad din niya ang kanyang kamay at magalang na sinabing ikinagagalak niyang makilala siya. Bigla siyang ibinagsak ng kanyang ina sa sahig at nagsorry dahil sa bastos na inasal ng anak. Ipinaliwanag nitong kararating lang ng bata at hindi pa sanay sa formal na kaugalian. Napasimangot si Arthur at inisip na sana ay hindi na magtagal pa. Ilang oras na siyang hindi kumakain. Itinaas ng punong guro ang kanyang kamay at sinabing ayos lang iyon, sa katunayan, siya pa nga ang walang galang na dumating ng ganoong kalalim na ng gabi. Itinuro niya si Vincent at sinabi na hindi niya kayang tanggihan ang kahilingan nito matapos ang napakalaking kontribusyon niya sa akademya. Sumagot si Vincent na tumutulong lang naman siya, at umaasa siyang balang araw ay makakapasok doon ang anak niyang si Lilia. Napakunot ang noo ng dalaga at umiwas ng tingin. Lumapit ang matanda at sinabing bihira siyang personal na pumunta sa bahay ng isang potensyal na estudyante, pero labis siyang naengganyo ng igiit ni Vincent na mayroong batang henyo sa kanilang tahanan. Tiningnan ng matanda si Tabitha at tinanong kung maaari ba siyang ilabas upang makita ang galing nito sa aksyon. Pinisil ng ina ang kanyang anak nang magtanong ito kung pwede bang kumain muna siya. Binuksan ng mag-asawa ang pinto at sinabing mayroon silang maayos na sementadong bakura na bagay gamitin. Nalungkot si Arthur at bulong kay Sylvie na mukhang matatagalan pa bago sila makakakain. Malungkot ding bumaba ng hagdan ng maliit na hayop. Lumingon si Cynthia at nang hindi tumitingin, ay tinanong kung iyon ba ang kontratang hayop ng kanyang ama. Sagot ng binata, isang ugnayan ang nabuo sa pagitan nila ni Sylvie mula nang mapisa ito ilang buwan na ang nakararaan. Sinabi ng matanda na maraming maharlika ang bumibili ng mga mana beast upang magkaroon ng kasunduan sa mga ito, ngunit ngayon lang siya nakakita ng tulad ni Sylvie. Nagkimit balikat si Arthur at sinabing ang ina nito ay tila isang nilalang na may kaliskis. Ipinaliwanag niyang isang asong lobo ito na may maliliit na pakpak, at namatay itong ipinagtatanggol ang itlog ng matagpuan niya ang pugad nito. Malasakit na sinabi ng matanda na napakaswerteng pagkakataon iyon. Tahimik siyang pinagmasdan ng direktor. Itinuro ng lalaki ang unahan at sinabing naroon na sila. Lumabas sila sa bakuran. Hinarap sila ni Cynthia at nag-alok na suriin kung totoo ba ang sinabi ni Vincent o purong pagmamalabis lamang. Nabanggit ni Vincent na isang amplifier si Arthur ngunit tumangging sabihin pa ang iba, aniyay sorpresa iyon. Pinagmasdan ni Cynthia ang binata at naisip kung bakit hindi ito kinakabahan. Kumpiyansa ba siya o mayabang lang? Samantala, napalingon si Arthur at nag-isip kung ano kaya ang ulam nila sa hapunan. Amoy niya ang pritong isda. Inayos ni Vincent ang kanyang salamin at sinabing siguradong mabibigla si Cynthia kapag ipinakita ni Arthur ang kanyang apoy at kidlat na mahika, at ngayong pagkakataon ay hindi na niya masusunog ang bakuran tulad ng dati. Tiningnan ni Cynthia ang binata at tinanong kung ayaw ba nitong gumamit man lang ng sandata. Sumagot si Arthur na kung hindi niya gagamitin ang pamalo sa kanyang baywang, siya man ay lalaban ng walang gamit. Napangiti ang matanda habang tinitingnan ang kanyang baston at sinabing magsimula na sila. Naalala ni Arthur na sa kanyang pagsasanay kay Varian, ang pagsabog ng apoy at mabilis na tugon ng tubig ang mga unang sining ng Ki mula sa kanyang nakaraang mundo na nagpakita bilang totoong elemento rito. Huminga siya ng malalim at inisip na kahit ang estilo ng martial arts na gumagamit ng lupa at hangin ay umabot na rin sa mataas na antas. Pagdilat ng kanyang mga mata, nagsimulang magbitak ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Nagsimulang magningning ang kanyang katawan at lalong nagkabitak ang lupa. Inalala niya ang mga turo tungkol sa pagkontrol ng pinagsamang panloob at panlabas na mana upang mailabas sa nais na anyo. Itinaas ni Arthur ang kanyang paa at sinipa ang sahig, dahilan upang madurog ang mga bato. Matingkad ang kumpiyansa sa kanyang titig. Nabigla ang lahat, sumigaw ng encouragement sina Ellie at Sylvie. Inisip ni Arthur na hindi tulad ng mga salamangkero, ito ang mga pangunahing hakbang na ginagawa ng mga amplifier upang magpakawala ng attacking elemental. Alam niyang may kaunting kakulangan siya dahil sa kanyang nakaraang karanasan. Isang hakbang ang ginawa ng binata at nag-isip kung paano kaya tutugan ang punong guro ng pinakabantog na akademya ng mahika sa kanyang gagawin. Muli niyang itinaas ang kanyang paa at sinipa ang bato sa unahan. Lumipad ang bato ng diretso patungo sa matandang babae. Nagulat si Cynthia nang tumingin siya rito.
Isang kapatagan ng enerhiya ang lumitaw sa paligid niya, pinoprotektahan siya mula sa mga bato. Iniunat niya ang kanyang kamay. Tumingin si Arthur sa mga lumilipad na bato. Muli siyang naghanda para umatake. Lumipad ng diretso ang batang lalaki papunta sa babae. Nanlaki ang mga mata ng bata sa gulat at napalipad siya palayo. Lumilipad siya at naisip na gagamitin niya ang hangin para mag-navigate sa himpapawid. Pagkatapos ay gagawa ng tulay para sa sarili gamit ang isang bato. Tumayo siya sa bato at naisip na kahit na sinanay siya ni Varian, mahirap pa ring sabay na gamitin ang mahika ng lupa at hangin, kaya kailangan niyang mag-focus. Nakangat-ngat ang ngipin ng bata. Tumulak siya at lumipad pasulong. Ngumiti ng kalmado ang direktor. Iwinasiwas niya ang kamay at lumikha ng ipu-ipu ng mga bato. Nadagat ng hangin ang mga manunood. Bumagsak si Arthur na nakaluhod. Isang anino ang nasilayan sa loob ng buhawi. Halos hindi niya narinig ang mga salitang binigkas ng matandang babae. Napatingin ang bata sa gulat at nag-isip kung nakahanda na ba ang susunod nitong mahika. May ilang maliliit na ipu-ipu sa kamay ng direktor. Lumabas ang mga iyon sa paligid niya. Naisip ng bata na gagamit siya ng hangin na may baligtad na epekto upang mapigilan ang mahika nito. Pinaglabanan niya ang mga ipu-ipu gamit ang hangin. Napunit ang kanyang mga damit. Napatingala si Arthur sa gulat. Ngumiti ang matanda. Nakatuwang nakaluhod ang bayani habang sinasabi nitong kahanga-hanga siya. Tumingin sa kanya si Cynthia at sinabing sobra ang kumpiyansa niya sa kanyang kakayahan na harapin ang kalaban ng harapan. Pumitik siya ng daliri at naglaho ang mga buhawi. Sinabi ng matanda na kapansin-pansin ang kanyang pagpapakita ng mahika at galing sa labanan. Itinuro niya ito at sinabi na ito na ang huling pagsubok, isang dagdag na kredito. Biglang may umalingaw-ngaw na tunog sa paligid. Tinakpin ng bata ang kanyang mga tainga. Naisip niya kung ito ba ay mahika ng tunog at isa ba itong deviant. Lumakad palayo ang matanda na nakangiti. Lumapit siya sa kanyang ama at sinabing pumasa ito sa pagsubok ng may mataas na marka. At dahil sa likas na galing ni Arthur sa mahikang hangin, gusto niya itong sanayin ng personal. Humarap si Ray sa kanyang anak at tinanong kung kailan pa nito natutunang sabay na gamitin ang mahika ng lupa at hangin. Nakunat ang noo ng punong guro at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin sa sabay na tagumpay. Nagsalita si Vincent at sinabing kahapon lang ito gumamit ng mahika ng apoy at kidlat. Kaya niya ito dinala sa sementadong bakuran dahil sinunog nito ang damuhan. Tiningnan siya ng matanda at tinanong kung kayang kontrolin ng batang ito ang tatlong pangunahing elemento at isang sukdulang elemento. Sumagot ang bayani na 4 upang maging eksakto. Iniunat ni Arthur ang kanyang kamay at sinabing may likas siyang kakayahan sa lahat ng 4 na elemento. Napatingin sila rito na gulat na gulat. Ngumiti si Ray at tinanong kung ayos lang ba siya. Tumingin si Ellie sa kanyang ina at tinanong kung totoo bang malakas ang kanyang nakababatang kapatid. Natawa ang punong guro at sinabing napakalakas nito at malamang ay magiging pinakamalakas sa hinaharap. Inalala iyon ni Arthur. Pagkatapos kumalma ang lahat, humingi siya ng tawad sa pamilya dahil itinago niya ito. Natawa ang kanyang ina at sinabing wala nang dapat itagang lihim. Naalala niya kung paanong sumakit ang dibdib niya sa mga salitang iyon at kung paanong ninanais niyang magawa rin ang ganoong pangako. Maya-maya, naging masaya ang lahat para sa tagumpay ng bata. Ipinatong ng matanda ang kamay sa kanyang balikat. Isang simboryo ang lumitaw sa kanilang paligid. Nag-uusap ang mga magulang, ngunit hindi marinig. Pumikit ang punong guro at sinabing habang gumagana ang mahikang ito, hindi sila maririnig. Hiningi niya ang opinyon nito. Ngumiti ang bata at inisip na para bang mamamatay siya. Tiningnan niya ang kanyang kamay at sinabi na ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan dahil may dalawang bagay ito na kailangan niya, kapangyarihan at impluwensya. Tiningnan niya ito at hiniling na ipagtanggol ang kanyang pamilya hanggang lumakas siya upang magawa iyon mismo. Sinabi niyang hindi lang siya papasok sa akademya nito, kundi ituturing din niya itong tagapagtaguyod niya. Bahagyang iniling ng matanda ang ulo, natawa, at sinabing kahit ang hari at reyna ng sapin ay hindi maglalakas loob na mag-alok ng ganoong isang panig na kasunduan. At iniisip nitong papayag siyang makipag-ugnayan ng ganoon sa isang bata lang. Ngumiti siya at sinabing kumpara sa hari at reyna. Mas alam niya ang potensyal ng batang ito at naniniwalang ganoon din ang iniisip nito. Humawi siya ng tingin at sinabing ang bahagi niya sa kasunduang ito ay kailangan munang hintayin hanggang makapasok siya sa akademya. Tiningnan siya nito na may pagtataka. Pumikit si Arthur at sinabing nangako siya sa isang mahalagang tao na mamumuhay siya ng buo. At iniisip niyang ang pagpasok sa akademya sa mas normal na edad ay makatutulong doon. Tinakpin ng punong guro ang kanyang bibig at sinabing 3 taon pa iyon. Ano ang plano niya sa panahong iyon? Napabuntong hininga ang bata at sinabing hindi pa niya sinasabi sa kanyang pamilya. Tumingin siya sa kanyang mga magulang at sinabi na balak niyang maging isang adventurer. May sigaw mula sa likod ng pinto. Sumigaw siya, hindi. Imposible. Bakit? 3 tao ang nakatayo malapit sa pasukan.
Napansin ni Vincent na tila nagsimula na sila. Hinayla ni Ellie ang palda ng kanyang ina. Sabi ng ina, kara-rating lang daw niya matapos nilang isipin na patay na siya. At ngayon, sinasabi nitong gusto niyang mamatay doon. Hinding-hindi, maliban na lang kung patay na ako. Umiiyak ang dalaga, nakiusap siya na huwag magalit at huwag magtampo. Nagtatago si Sylvie sa ilalim ng kanyang mga paa. Ipinatong ni Ray ang kamay niya sa balikat nito. Sinabi niyang hindi naman siya sumang-ayon na maging adventurer si Arthur. Ngunit handa siyang makinig dito. Matalim ang tingin ni ina. Paano niya nasabi iyon matapos ang lahat ng pinagdaanan nila para makarating doon? Napahagulgol siya, umaasang nauunawaan siya. Tumama ang liwanag sa kanyang mukha. Hinawakan ng batang lalaki ang kamay ng ina. Wala siyang balak umalis sa ngayon. Sa katunayan, sabik siyang makasama ang lahat sa bahay ng ilang buwan. Nagtitipon ng pamilya. Alam niyang bagong dating pa lamang siya. Ngunit matapos ang mahigit 3 taon sa kaharian ng mga elf, pakiramdam niya yung dami niyang hindi nasaksihan sa sapin at sa buong mundo. Gusto niyang muling maranasan ang damdaming naranasan nila ng ama. Noong sila'y mga adventurer, ngumiti ang kanyang ama habang nakatingin. Sinabi niyang alam niya kung saan siya nagmula, at talagang gusto niya ito para sa anak. Kahit siya noon, sabik maranasan ng buhay adventurer nung kabataan niya. Aminado ang ama na tama lang mag-alala ang ina. Hinaplos ni Arthur si Sylvie. Sinabi ng ama na gaano man siya kahanda at kalakas. Delikado at di mahulaan ang buhay ng isang adventurer. Nagkaroon ng idea ang anak. Ipinasok niya ang kamay sa bulsa. Iminungkahi niyang paano kung magkaroon siya ng tagapagtanggol. Pinahid ng ina ang kanyang luha. Kumamot ang ama sa baba. Hindi masamang ideya, bulong nito. Naisip niyang sino kaya ang pwedeng gumanap dito. Niyugyug siya ng ina, hindi ko matanggap na pinag-iisipan mo pa iyan. Hindi ko hahayaang ipadala mo ang anak natin palayo ng 3 taon. Umupo sila sa sopa, sabi ni Arthur, hindi ako mawawala ng 3 taon. Nagpakumpas si Arthur, plano niyang umuwi kada ilang buwan o mas madalas pa kung maaari. Nagtiklop ng mga daliri ang ina. Tumungo si Arthur. Lumapit ang kapatid na babae sa kuya niya. Tinanong niya kung aalis na ito. Lumapit siya mula sa upuan. Hindi, mananatili ako dito. Makikita mo pa rin ako palagi. Nagyakap ang ina ng kanyang mga braso. Hindi pa siya pumapayag, ngunit gusto niya ng sagot. Bakit mo gustong maging adventurer? Hindi ba mas mainam pumasok muna sa paaralan bago magsimula sa ganitong buhay? Kontrolin mo ang sarili mo, Alice, dagdag pa niya. Kumamot ang binatilyo sa batok. Sinabi niyang kung papasok siya ngayon. Masyado siyang bata kumpara sa ibang estudyante. Gusto niyang makihalubilo at magkaroon ng kaibigan. Ngunit baka mahirap dahil sa malaking agwat ng edad. Inisip ng ina ang anak niya sa gitna ng ibang mag-aaral. Hinaplos siya ng asawa sa ulo. Sinabi ng ina na hindi pa niya kailangang mag-aral ngayon. Bagkus ay tumulong muna sa ama. Sumagot ang ama na ayos lang ang kanilang anak. Magiging maayos ang lahat. Nagpasalamat siya sa ama. Pinisil niya ang kamao. Iniisip niyang ayaw lang niyang magsanay. Gusto rin niyang lumaban at subukan ang mga kasanayang natutunan niya. Sa mundong ito sa natural na kapaligiran, inundayan siya ng asawa ng kamao. Sabay tapik ng marahan sa pisngi. At kahit ganoon, hindi siya nagsisinungaling sa ina. Sinabi ni Sylvia na dapat niyang tamasahin ang buhay. Sa isang lumulutang na syudad sa ilalim ng mga lumiliwanag na bituin. Naglilinis ang kasambahay sa bakuran. Isang tinig mula sa bintana ang nagsabi kay Ray na kumalma at ngumunguya ng mabagal. Maraming nakaupo sa hapagkainan. Wala namang magnanakaw ng pagkain niya. Sumagot siya na masaya siyang kumakain ng hindi nagmamadaling pumasok sa trabaho. Tinanong siya ng isang dalaga kung pupunta siya sa auction ngayong araw. Para ipakilala ang mga bagong recruit, namula ang mga dalaga. Sabi ng isa, iyon lang daw ay dahilan para makapaghanda ng salo-salo pagkatapos. Napansin ng isa pa, kaya pala napupunta sa pagkain lahat ng gastusin. Napahawak siya sa mukha, labis na nahihiya. May hawak na kutsara ang binatilyo. Tinanong niya kung ano ang plano nila ngayong araw. May hawak na mug si Tabitha. Sagot niya, kailangan niyang mamili sa bayan kasama ang ina. Para sa nalalapit na okasyon sa Halstead Auction House. Isasama raw nila ang kapatid niya at si Lilia. Ngunit kung gusto niya, pwede rin siyang sumama. Sumagot ang nakababata na dito na lang siya sa bahay, ngunit nagpasalamat pa rin. Tinanong ni Vincent kung napagpasyahan na ba nila ang tungkol kay Arthur. Nakaupo ang bata sa kandungan ng ina. Sagot niya, pinayagan nilang maging adventurer siya ngunit may mga kondisyon. Itinaas ng ama ang 3 daliri. Tinanong ng dalaga kung ano ang mga iyon. Umubo muna ang padre de pamilya. Una, maghihintay siya hanggang sa kaarawan niya, 3 buwan mula ngayon. Ikalawa, palagi siyang may kasamang tagapagtanggol sa bawat misyon. At ikatlo, bibisita siya sa amin kahit 1 beses kada 2 buwan. Nagbahagi ng pagkain si Arthur kay Sylvie.
Kumamot sa pisngi si Vincent. Sinabi niya maganda nga, ngunit mayroon ba silang naiisip na magiging bantay? Meron bang sapat ang kakayahan para ingatan siya? Naalala ng lahat ang posibleng hirap ng magiging bantay. Ipinatong ng dalaga ang mga tinidor sa noo. Sabi niya, kamukha raw ito ni Sylvie. Hindi ito nararapat, bulalas ng isa. Bigla niyang pinukpok ang mesa. Sinabi niyang naiintindihan na niya ang lahat. Tumayo ang ama mula sa lamesa. Ipinaliwanag niyang matatapos na ang ekspedisyon ng Twin Horns mula sa dungeon. May natanggap siyang liham mula sa Adventurers Guild, na magsisibalik sila sa loob ng 2 buwan. Pwede nilang isama ang isa sa kanila kay Arthur. Humarap ang ina sa ama. Sa totoo lang, magandang ang ideya iyan, sagot niya. Ngumiti ang ama ng peke. Teka, hindi ka ba nagulat na nakaisip ako ng magandang ideya? Biro niya, natuwa ang binatilyo sa narinig. Naalala niya ang mga pangalan nila, at sabik siyang makitang muli silang lahat. Nakaupo ang lalaki sa kanyang mesa. Nagsusulat siya sa isang kwaderno. Nakasulat doon, kung matutulungan mo si Arthur, pakitulungan na lang, salamat, Sarah. Biglang may kumatok sa pintuan. Pagbukas niya, nakita niya ang isang batang nakatayo sa harap niya. Sabi ni Vincent, kakaalis lang ng kanyang ama. Kasalukuyan itong nasa bahay ng subasta. Dagdag pa niya, pumunta siya roon upang makipag-usap tungkol sa isang mahalagang bagay. Tinanong niya kung maaari ba siyang pumasok. Medyo nailang si Vincent ngunit pinapasok rin niya ito. Sa labas, isang asul na kapa ang pumapagaspas habang maraming tao ang nagtipon sa pamilihan. Tinanong ni Alice kung ang ganitong mga bagay ba ay talagang angkop para sa isang anibersaryo. Sumagot ang dalaga na maraming babaeng maharlika ang labis na humahanga sa mga alahas na gawa niya. Sinuri ng ina ang kwintas. Hindi niya maintindihan kung paano iyon nagugustuhan ng iba. Ngunit ngumiti siya ng may kumpiyansa at klaseng ipinakita. Sinabi ng babae na kumuha siya ng ilan sa bahay at ginamit iyon upang palamutian ang mga pribadong silid-pasilip sa kanilang bahay subasta. Marihing tumutol ang babae, sinabing simpleng mumurahing alahas lamang ang mga iyon na ginagawa niya sa kanyang libreng oras. Sabi niya, nakakahiya raw talaga. Lumapit ang dalaga kay Ellie. Tinanong niya kung bakit siya nagtatampo. Sumagot ito na hindi na siya sinasamahan ng kanyang kapatid sa pamimili. Ibinaling ni Lilia ang kanyang mukha. Sabi niya, kahit kasama niya ito ngayon, nauunawaan naman niya. Ngayon kasi na narito na ang kanyang kapatid, hindi na siya mahalaga kay Ellie. Sumigaw ang dalaga na siya ay siya, at ang kanyang kapatid ay kapatid pa rin. Ibinagsak niya ng dramatiko ang kanyang ulo. Sinabi niya na ang bunso ang nagmamahal sa kanya higit kaninuman. Ngayon na narito na ang nakatatandang kapatid, maaari na lang siyang itapon. Isang kamay ang tumama sa kanyang ulo. Tiningnan siya ng babae ng masama. Tinanong niya kung bakit niya pinahihirapan ang bata. Nakatayo ang bata habang umiiyak. Sabi niya, tinutokso niya lang ito. Kasi si Arthur na lang ang iniisip nito nitong mga nakaraang araw. Tiningnan siya ng kanyang ina, puno ng pag-aalinlangan. Sinabi ni Tabitha na hindi ba't parang hindi lang ang bunso ang nag-iisip tungkol sa binatang iyon. Posible kayang natagpuan na ng kanyang anak ang una niyang pag-ibig. Hinailan ng dalaga ang damit ng kanyang ina. Sabi niya, isa lang iyong weirdo. Inamin niya na iniisip niyang imposibleng maging salamangkero ang mga bata sa edad nila. Nagulat ang babae. Nagalit ang dalaga, pinagsasak ang kamao. Hindi niya maintindihan kung bakit naghihintay pa rin ito ng matyaga para magising, gayon si Arthur ay isa ng salamangkero. Mas malakas pa kaysa sa maraming matatanda. Naiyak si Lilia. Gusto rin niya maging salamangkero at mapasaya sila. Nagkatinginan ng mga babae. Hinawakan siya ni Alice sa balikat. Sabi niya, alam niyang mahirap iyon, pero hindi niya dapat ikumpara ang sarili sa kanya. Tiyak niyang alam ni Lilia na iba si Arthur kumpara sa mga bata sa edad nila. Tinanong niya kung paano ito naging ganoon kalakas. Siya ba at si Ray ang nag-ensayo sa kanya? At kung oo, maaari ba siyang tulungan? Sumagot ang pulang buhok na dalaga na bukod sa kaunting pagsasanay sa espada na ibinigay ng kanyang ama, wala na. Nagulat si Tabitha nang marinig iyon. Namula ang babae sa galit. Indignado siya, napakabihasa ng bata, pero baka may bagay silang hindi napapansin. Dagdag pa niya, ayaw niyang makialam sa pribadong buhay ng iba. Ngunit nagpapasalamat siya na ganoon ang kanilang malasakit. Sa totoo lang, alam nilang mag-asawa na may itinatago ang kanilang anak. Ibinuka ng babae ang kanyang mga kamay. Sinabi niya, bakit hindi mo na lang siya diretsyong tanungin? Halimbawa, paano siya naging malakas habang wala siya? At paano niya nakamit ang ganoong antas ng kasanayan sa espada? Kung talagang interesado siya, tiyak niyang nais din iyon malaman ng kanyang ama. Tinitigan siya ng kanyang kaibigan ng may lambing. Sabi niya, syempre, ngunit naniniwala silang may mabigat na dahilan kung bakit hindi nito sinasabi ang lahat. Nagpasya silang bigyan ito ng oras at suporta hanggang sa maging handa itong magbukas tungkol sa tunay niyang iniisip para sa kanyang mga magulang. Tinanggap ng babae ang sagot.
Nagpatuloy sila sa paglalakad sa kalsada. Ngunit may isang tao palang nagmamasid mula sa kanto. Isang tao na nakasuot ng itim na kapa. Naglakad ito sa isang bakanting lansangan. Huminto siya at nagbigay ng mensahe sa isa pang nakakapa. Sinabi niya rito na ipaalam kay Panginoong Sebastian na wala roon ng halimaw na may mana. Isang salamangkero mula sa Xyres Academy ang nakatalaga bilang tagapagtanggol nila, kaya't hindi niya ito masundan ng malapitan. Gayunpaman, ang batang pinaniniwalaang amo ng halimaw ay dadalo sa ika-10 anibersaryo ng Hestia Auction House. Pinitik niya ang kanyang daliri. Sabi niya, ipapaalam niya sa Panginoon na doon magbubukas ang pinakamagandang pagkakataon. May isa pang nakakapa ang lumitaw sa itaas nila. Samantala, nasa opisina si Vincent. Humigop ng tsaa ang bata. Anong uri ng sitwasyon ito? Hinintay ng lalaki na maubos niya ang tsaa. Sa kanyang isipan, bigla niyang nakita ang imahe ng isang batang lalaki na nakaupo sa trono, may koronang suot. Ano bang klaseng 8 taong gulang ito? Isang bata na may presensya na mas nakakapangilabot kaysa nang humarap siya mismo kay Haring Sapin. Ibinaba ni Arthur ang tasa. Nagpasalamat siya sa tsaa. Inisip ng lalaki na iba ang anyo ng bata kumpara sa kasama niya ang pamilya. Ito ba ang kanyang tunay na mukha? Inayos niya ang kanyang salamin. Nagpatuloy ng kalmado ang bata. Sabi niya, ang dahilan ng kanyang biglaang pagbisita ay nais niyang humiling ng ilang bagay. Medyo nag-alala ang lalaki. Tinanong niya kung ano ang mga iyon. Nag-isip ang batang lalaki at sinimulang ilasta, isang protection na kapa, mas mabuti kung may hood, at isang maayos na espada para sa kanyang laki. Tumayo si Vincent at sumandal sa mesa. Sabi niya, hindi magiging problema ang kapa. Ngunit tanging isang manggagawang kakaiba na may kaugnayan sa tunog ang makakagawa nito ng tama. Pwede niyang subukan, kahit abala na siya sa paghahanda para sa anibersaryo. Ngunit bakit nga ba niya pinipilit na pagbigyan ng batang ito? Ngumiti ang bata, halos matigilan ng lalaki. Sabi ng bata, tungkol sa kabayaran, wala siyang pera, ngunit may naisip siyang paraan upang suklian ng tulong. Kumaway ang lalaki, parang wala iyon. Marami na ang naitulong ng ama ng bata mula pa nang magsimula siyang magtrabaho para rito. Dahil sa kanya at sa pagsasanay na ibinigay sa lahat ng mga gwardya, bumaba ng husto ang mga nakawan at gulo sa bahay subasta. Ngunit sagot ni Arthur, isa sa mga gusto niyang gawin ay tulungan ang kanyang kapatid na pabilisin ang paggising gamit ang bagong paraan na natuklasan niya. Pwede rin daw niyang tulungan si Lilia. Napatingin si Vincent nang may pagtataka. Tumayo ang bata mula sa upuan. Nagpatuloy siya, sinabing alam niyang hindi sila at ang kanyang asawa ay mga salamangkero. Ngunit naniniwala siyang matutulungan niya ang kanilang anak na magising bilang isang salamangkero. Isang bola ang gamulong sa sahig. Hawak ng bata ang gilid ng kama. May gintong bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Sinabi niya na matapos ang napakahabang panahon, magagamit niya iyon ng ilang segundo lamang. Humugat ng malalim na hininga si Arthur. Lumabas sa kanyang likuran ang mga imahe ni Verian at Cynthia. Napansin ng binata na hindi iyon sapat. Pinailawan ng bukang liwayway ang mga pader ng bahay. Nasa sahig lang ang bola. Nakahiga rin si Arthur sa sahig. Bumababa mula sa karwahe ang mga ina kasama ang kanilang mga anak. Naisip ng binata kung iyon ba ang kanyang nakaraan o ang kasalukuyang buhay. Nalubog siya sa mga alaala. Kailangan niya ng lakas upang maprotektahan ang mga mahal niya sa buhay. Kumulog at kumidlat sa langit. May isang lalaking tumatakbo sa ulan. May dala siyang bag sa kamay. Nadapa siya at nahulog ang mga aklat mula roon. Dahil sa kanyang pagtakbo, nagtilamsik ang tubig sa ilalim ng kanyang mga paa. Nakita ng binata ang isang grupo ng tao. Dumaan siya sa gitna ng karamihan at tumingin ng mabuti. Nakita niya ang mga medik na tinatakpan ang bangkay. Napahagulhol siya. Gusto niyang lumapit, hindi siya pinayagan ng mga pulis. Nasa kamay ng opisyal ang isang transparenting rolyo na may baril sa loob. Inisip niya na sa pagkakataong ito, kukuha siya ng lakas hindi para sa paghihiganti, kundi para protektahan ang kanyang mga mahal sa buhay. Basa ng pawis ang mukha ng binata. Sinabi niya na tama siya at mukhang nagbalik na sila. Isinuot niya ang kanyang kamiseta at lumabas ng silid. Bumaba siya sa hagdan. Nakasalubong niya ang kanyang ina na paakyat. Tinanong siya nito kung paano niya tutulungan si Lilia na magising. Kahit biro lang, mapanganib at medyo walang pakiramdam iyon. Kumaway ng pagbati ang bata sa lahat. Sinabi ng ina ng dalaga na kung biro iyon, lumampas na siya sa hangganan. Sagot niya, hinding-hindi siya magbibiro tungkol sa ganoong bagay. Nag-alok siya ng kasunduan sa asawa nito. At pumayag naman ito. Binuhat ng ama ang kanyang anak. Sinabi niya na ipapakita niya ito pagbalik nila. At iminungkahi na pumasok sila sa sala. Nagkatinginan ng mga babae. Nagsama-sama silang lahat sa silid. Umupo ang bata sa pagitan ng mga dalaga. Sinabi niya na gusto niyang huminga sila ayon sa kanyang ituturo. Habang nakatingin siya sa kanila, naisip niya na pinakamalakas maramdaman ang mana sa mabagal.
malalim, at maayos na paghinga. Umasa siyang sapat na ang kanyang paliwanag para sa kanila. Ang unang hakbang, sabi niya, ay ang espesyal na paraan ng paghinga. Bahagyang lumingon ang mga dalaga sa kanya. Muling nagtanong, paano? Ipinaliwanag ng bata na hindi iyon basta normal na paghinga. Ngumiti siya at nagpatuloy. Kung magagawa niya ito, lalakas siya tulad ng kanyang nakatatandang kapatid. Umusli ang likod ng nakababatang dalaga. At inulit na magiging malakas siya katulad ng kanyang kuya. Hinawakan ni Arthur ang kanyang likod. Sana maintindihan niya ang mga tagubilin ko, naisip niya. Gamit ang kanyang mga kamay, ginabayan niya silang dalawa. Itinuro ang tamang paraan ng paghinga. Sumunod sina Lilia at Ellie. Sinabi niya na huminga ng malalim sa ilong hanggang hindi na kaya. Pagkatapos ay ibuka ang bibig at humigop ulit ng hangin. Inulit niya ang tagubilin. Pagkatapos nito, dahan-dahang ilabas ang hangin ng maliliit na putol, mga 15 beses. Inulit ng dalawa. Pumikit silang pareho. Ngayon, gawin muli ito habang nakapikit. Hanggang makakita sila ng magagandang ilaw na lumulutang sa dilim. Nag-alala ang mga magulang ng nakatatanda. Lumabas ang mga ilaw sa paligid ng dalaga. Sabi niya, nakikita niya ang mga ito, ngunit agad ding naglaho. Sagot niya, iyon ay dahil tumigil siya sa paghinga. Nerbyosa si Lilia. Sabi niya, hindi pa rin niya makita. May mali ba sa kanya? Sabi niya, ayos lang iyon. Wala kasing salamangkero sa kanyang mga magulang. Kaya inasahan na niya ito. Labis na nag-alala ang mga ina. Tinanong ng pulang buhok kung maaari niyang ipaliwanag ang ginagawa niya. Sabi ng morena, alam niya ang gusto niyang gawin. At hindi niya pagdududahan ang kakayahan nito sa mahika. Ngunit ang turuan ng bata na magising ay hindi pa nagagawa noon. Dapat itong mangyari ng kusa. Patuloy niyang hinawakan ng mga dalaga. Sinabi niya na tutulungan niya silang gawin ang ginawa niya nang magising siya sa edad na 3. At ang tanging dahilan kung bakit iniisip niyang magtatagumpay siya, ay dahil sa kanyang ugnayan sa lahat ng elemento. Naisip niya ito sa kanyang isipan. Ngunit malalaman lamang kapag sinubukan nila. Hiniling niyang panoorin na lamang siya. Lumabas ang makukulay na ilaw sa paligid nila. Tinanong niya kung ramdam ba nila ang bahagyang init sa katawan. Ngunit magpatuloy pa rin sa paghinga gaya ng kanyang itinuro. Dumadaloy ang enerhiya mula sa binata patungo sa dalawang dalaga. Ngumiti ang nakatatanda. Sabi niya, nakikita niya ang mga ito. Masaya rin ang nakababata. Maganda ang dating nito sa kanya. Nagsimulang lumitaw ang mga puting tuldok sa paligid nila. Hiningi ni Arthur na subukan nilang ipunan ang mga tuldok na iyon. Nagsimulang magsama-sama ang mga liwanag. Ipinaliwanag niyang kaibigan nila ang maliliit na ilaw na ito at dapat silang maging masaya. Tinanong niya ang nakababata kung kaya ba niyang gawin iyon para sa kanya. Humugat ng malalim na hininga ang binata. Nabuwal ang lahat sa sahig. Sinabi niyang iyon lamang ang kaya niya sa araw na iyon. Nagsitayuan ang mga magulang mula sa sofa. Tinanong ng ama kung kumusta ang resulta. Magiging salamangkere ba ang kanilang anak? Sagot ng binata, aabutin ng ilang taon. Ngunit kung patuloy silang magsasanay kasama niya ng ilang buwan. Hanggang makabawi sila. Pagkatapos, niyakap siya ng ina ng panganay. Sinabi niyang wala siyang magiging problema sa pagiging salamangkera. Niyakap siya nito habang umiiyak. Nagsorry ito dahil pinagdudahan siya. Dahil sa kanya, magkakaroon ng maraming oportunidad ang kanyang anak na wala sila. Dahil hindi sila naging salamangkero. Nagpasalamat siya sa kanya. Ngumiti ang dalaga, bigla niyang nakita ang kanyang ama. Umiiyak din ito sa saya. Bumagsak ang gintong mga balahibo sa puting likuran. Pagkatapos noon, bumalik ang kanyang buhay sa nakasanayang ritmo. Tuwing umaga siya'y nagsasanay, at tinutulungan ng kapatid at kaibigan na mapalapit sa kanilang paggising. Isinasagawa ng binata ang pagsasanay tuwing bukang liwayway. Nagkakatipon silang 3 sa sala. Lalong tumindi ang pagsasanay. Nanlamig ang hangin sa paligid nila. Nagkakasama ang mga pamilya sa iisang hapag. Masaya silang nag-uusap. Natutuwa ang binata na makita sila. Kahit sabik siyang lumakas, sinisikap pa rin niyang maglaan ng oras para sa lahat. Dahil alam niyang mawawalan siya ng ganitong pagkakataon sa hinaharap. Pero bago ang sunod na chapter, huwag kalimutan mag-like, share at subscribe sa ating YouTube channel na Isekai.